ang iyong kadakilaan at ang kalwalhatian. Siyang nagligtas sa amin sa sumpa ng kamatayan. Dahil pala sa akin, nagbibigay ang mga tiis at mga kalungkutan mo'y naging kagalakan. Ang mga kapighatian, magaan mo, Diyos na pinasan mo sa kaligtasan ng mundo, natigis mong dugo, naging nito'y sa kalayaan ko. Kapalaran ay binago, inilapit sa pangako, at pinapala ang buhay ko. Dahil wala sa akin, naging tunay ang mga tiis at mga kalungkutan mo'y naging kagalakan. Ang mga kapighatian, magaan mo, tinasan. Bigayang tumasan ng kahit anuman, karugian mo na lumigit sa kalooban. Ang mga sa akin, kakayahan, nilalay upang ika'y dahil pala sa akin, nagbibigay ang mga tiis at mga kalungkutan mo'y naging kagalakan. Ang mga kapighatian, pinasan mo, Magandang gabi sa aming mga viewers. Mga kaibigan, patuloy man po nating nararanasan at nararamdaman na sa kalooban natin ay may kulang at nais natin na ito ay mapunan. Lagi niyo pong tandaang nakahandang tumulong ang Diyos para po sa ating kalagayan. At kami po na inyong mga lingkod ay sana matugunan ito. Dito po sa programang Full Life. Para po sa inyo na sumusubaybay ng programang ito, masaya po kami na inyong mga lingkod to be with you tonight for another Full Life Evening episode. Dalangin namin na ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo. Akayin nawa tayo ng Ebanghelyo ng Panginoon na ating ituring na ang bawat sandali ng ating buhay ay isang hakbang patungo po sa isang mas magandang bukas.
Sabi nga sa isang famous na commercial, bakit ka bumabangon? Ibig lang sabihin ay ano ang dahilan ng bawat araw na sinisimulan nating lakaran. Alam ko po, ang isa sa dahilan at sana ay maging dahilan nating lahat, ang pagtuklas sa ating pong self-development. At ito naman talaga ang esensya ng ating buhay na naglalakbay. And because of this, ang topic natin for tonight's episode ay nagtatanong. At sana, sama-sama rin tayong sumagot. Ang ating pong paglalaanan ng oras na panoorin ito at pakinggan ito. Ang tanong po at topic na, how to become a better version of yourself. Ang salitang version, mga kaibigan, ay galing sa salitang Latin word na vertio, meaning to turn or change, Brother Amadeo. Gaya ng alam natin, nag-e-evolve po ang mga salita. Kadalasan ay ginagamit ang salitang ito sa software. Di po ba? Kumbaga, version ng software, text, o kaya naman version ng mga konsepto. Metaphorically, o sa paghalintulan, ay paano nga ba maging mas mabuting version ng ikaw o ako mula sa dating tayo? Tuklasin natin sa naging pagbabago sa buhay ni Zaccheo. Brother Amadeo. Puntahan po natin ang isang senaryo o pangyayari sa buhay ni Zaccheo na isang lalaking mayaman at maniningil ng buwis. Na sa di inaasahang pagkakataon ay natagpuan ng isang higher calling na magdadala sa kanya sa isang transformation o masabi nating naghatid sa kanya to become a better version of himself. Tunghayan po natin dito po sa Lucas 19:1 hanggang 3. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Zaccheo. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kilala po ang Jericho na isang mahalagang city, famous dahil sa may forest ng palma o palm tree. At hindi lamang po, isa po ito sa kilalang syudad na mababasa po natin sa mga banal na kasulatan kung papaanong pinapangyari ng Panginoon sa dakong ito ang isang himalang mga pangyayari kung paanong nagtagumpay ang bayan ng Diyos na sakupin ito. Tinatawag ding City of Palms sapagkat taglay ng mga punong ito ang mabangong amoy na umaabot sa palibot ng syudad na ito. Mahalaga sa buhay ng tao na piliin ang isang magandang lugar, di po ba? Kaya kung tayo po ay nais na mag-settle po ng pamilya o kaya gusto natin magtayo ng isang bahay, ay pinipili po natin ang isang perpekto. Yung bang naaangkop sa ating pagkatao, yung tipong secure po tayo, malinis yung dako, maganda ang ambience, mabango yung lugar. Pero ano ang kabuluhan ng isang dako kung hindi tutulong sa tao para makapagbago ng kanyang sarili? Opo. Yun po ba masabi natin hindi nagbabago ang kanyang pagkatao sa dating siya? Di ba yun ang mas lalong mahalaga? Alam niyo po, kahit sabihin po natin na paraiso ang dakong pinuntahan natin, pero hindi naman po welcome ang Panginoon. Ang Panginoon ay hindi natin tinatanggap sa ating kalooban o hindi po siya nakatira sa puso natin. Ano pong magagawa po ng dako na pinili nating maganda? At katulad ng maraming kwento sa Biblia, ang Panginoon po ay intentionally ay sinasadyang makatagpo ng mga tao. Halimbawa, ay sina Apostol Pedro na dating mangingisda na ginawa ng Panginoon na dakilang apostol. Na siya po si Simon na Pedro. Ang 10 lepers ay nakasumpong ng kabutihan mula sa Panginoon. At sa kaso pong ito, mga kaibigan, ay si Zaccheo. Ang lalaking ito po ay isang maniningil ng buwis. Nota po, siya po ay chief tax collector. Ay nagkaroon po ng isang interest, hindi para sa patubo ng mga taxes na kanyang sinisingil. Kundi ang makita ang Panginoong Kristo Jesus na maaaring kanyang nababalitaan, napakabantog na pangalan, na gumagawa ng mga di pangkaraniwang gawa. Kaya sa pagkakataong ito,
nagsikap po siyang makita ang Panginoon at makilala kung sino po siya. Ang katulad niya, gaya ng mga nabanggit niyo based sa description ng Bible, sa panahong ito, kumbaga, siya yung tipo ng taong hate ng maraming Opo. Hudyo. Lalo na po yung mga nasa laylayan ng lipunan. Dahil nga, number one, sa taas ng interest na pinapatong niya na nagpapabigat sa maraming mamamayan. Kilala po ang ganitong tax collector, lalo na pag mayaman pa. Di Opo. ba gaya ni Sakeo, na nakakapit na po ang maraming pangit na mga salita para sa kanya. Hindi na para sabihin pa. May imagine natin na hindi maikling panahon na taglay sa kanya ng maraming tao ang pagkadisgusto. Dahil sa paraan ng kanyang pamumuhay, di po ba? Hanggang sa, dahil sa nabalitaan niya nga, at interesado siya na makita at makilala, masasabi nating masaksihan, lalo na ang mga gawa ng Panginoon ay hinangad niya. Subalit, maraming tao po noon, pansinin po natin mga kaibigan, bakit hahangarin ng isang mayaman na may sapat na pangangailangan? Opo. Di po ba? Na makita ang isang hindi naman niya kilala. Mga kaibigan, basahin po natin, ayon sa tala, Luke chapter 19 verse 3, ito pong sabi, at pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak. At dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Ang term po na ginamit sa Bible, na binasa po natin, mga kaibigan, ay sinikap niya. Pero kung tutunghayan po natin ito sa isang version na The Message, ito po nakalagay. He wanted desperately to see Jesus. Sa last part po, yun ang makikita natin. Ulitin ko po, he wanted desperately to see Jesus. But the crowd was in his way. He was a short man and couldn't see over the crowd. At kung titingnan natin sa Oxford Dictionary, hopeless po. Kaya yung pagsisikap niya or pagiging desperado niya, Opo. yung po'y pagiging hopeless. Yung act of attempt niya ay napakahirap talagang mangyari. Kasi po, napakarami talagang tao po noong mga panahon na yon. Sakto po. At dahil sa siya po ay kulang sa sukat, talagang hindi po niya magawa na makita ang Panginoon. At dahil sa napatunayan po natin sa mga tala po ng Biblia, halong hirap ng loob, kasabayang pagnanasa na talagang mamit po niya ang ating pong Panginoon. Amen. Mga kaibigan, pagka ang kalooban na ang sumisigaw ng pangangailangan, babaliwalain mo ba? Hindi mo ba bibigyan ng pagkakataon dahil ang talagang sumisigaw po ay hindi lang po ang bibig kundi ang sumisigaw na po ay ang pagbabago na gustong mangyari ni Sakeo sa kanyang sarili. Opo. Dahil sa kabila ng kanyang yaman at katayuan, ang kanyang nararamdaman sa kanyang kalooban po ay puwang. Tama po yun, Brother Amadeo. Dahil sa kabila ng kanyang yaman at katayuan, yung nararamdaman niya ay isang puwang, isang empty space sa kanyang kalooban, sa kanyang puso. At mga kaibigan, ano po ba ang larawan ng empty, Brother Amadeo? Ang empty space po ay walang kahulugan. At kung walang kahulugan, walang kabuluhan. Di po ba? Mga kaibigan, without meaning, there is no significance. Kahit sinong dalubhasa ang pwedeng maisip ni Sakeo during that time na hanapin na tutulong sa kanya ang babasa ng ganitong uri ng kalooban. Masisira lang po, walang magagawa. Bakit? Kasi walang ari-arian na makapagpupuno, walang katayuan na makakasolusyon sa ganitong kalagayan. Kaya he made a decision. Naghangad si Sakeo na makamtan at mapunan ang isang bahagi ng puso niya na tigang. Hinangad niya. Obviously, itong paghahangad na ito, Brother Amadeo, mga kaibigan, lampas sa kapangyarihang magagawa o maipo-provide ng material na yaman. Kaya mga kaibigan, minsan, ang kailangan natin ay mga sandali na maranasan ang ganitong uri ng pakiramdam. Siguro, na-experience nyo na rin yan, Brother. Opo. Napakahirap po nun. Isang uri
na napakasakit, napakahirap ilarawan. Siguro, vulnerability, ang tawag po rito. Being vulnerable means allowing oneself to be seen and heard without walls para ma-embrace yung imperfections. Di po ba? Opo. Kaya talagang sinikap niya, desperately, pinilit ni Sakeo dahil sa pangangailangan ng kanyang kalooban. Exactly. Ito po ang masasabi nating feeling ni Sakeo that time. Yung tipong kahit sa tingin mo, kaya mong protektahan ang sarili mong nararamdaman sa lahat ng pagkakataon. Pero hindi nangyayari. Dahil bigla ka na lang nasasaktan, naapektuhan. Di po ba? Pero ang layunin pala, pakinggan niyo pong mabuti. Tandaan natin to. Ang layunin pala ng Panginoon ay turuan tayo ng kababaan ng kalooban. Sabi ng Bible, Brother Amadeo. Mababasa po natin sa Deuteronomio 8:13. At ikaw ay pinapangumbaba niya at pinapagdamdam ka niya ng gutom at pinakain ka niya ng mana na hindi mo nakilala ng iyong mga magulang upang kanyang maipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao kundi sa bawat bagay na nagbumula sa bibig ng Panginoon. Kaya sana magbukas ito ng pintuan sa atin. Gaya po kay Sakeo, to become a better version of ourselves. At hindi lamang yun, nagbukas din ito ng pintuan o pagkakataon upang makita ni Sakeo ang solusyon. Tuloy po natin sa versikulo 4. Kaya't matakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Sa tagpong ito, mga kaibigan, malinaw na di pinakawalan ni Sakeo ang pagkakataon na masolusyonan ang empty space sa kanyang kalooban. Patakbo siyang nagpauna. Patakbo pa ho talaga. Opo. Sasama Talaga pala pong inunahan po niya yung mga tao. At umakyat po siya sa isang puno. Alam niyo po, ang kapasyahang ito po ay isang pagsisikap o paghahangad na ang kanyang sarili ay magkaroon ng pagbabago. Amen. Kaya mga kaibigan, nakita po natin yung description kung paano niya ginawa ang lahat mula sa kaloobang desperado at buong pusong umaasa. Kaya i-breakdown natin mga kaibigan. No? Ano ba yung mga signs na magsasabing kailangan na natin na magbago based on experience? Disclaimer lamang po. Una, naiipit ka ba sa sitwasyon na wala namang gumigipit sa'yo? Pwede bang mangyari yun? Opo, nangyayari po yan, mga kaibigan. Kumbaga, sa daan, literally, patag naman, pero hirap kang mapuntahan ang nais mong maging kalagayan. Di ba? Sarili lang Sarili lang po talaga. So that's number 1 po na sign. Naiipit tayo sa maraming sitwasyon. Pangalawa, eto, maraming makaka-relate. Hindi ka na masaya. Di po ba? Sa iba't ibang aspect. Sa work natin. Di ba? Di ka na happy. Sa relationship natin. Even in our ministry, etc. Sign po yan. Na dapat na nating i-consider na we need to change. Di po ba? Kaibigan. At isa pa po, napaka-importante nito, na sign. Hindi ka na nabubuhay. Yung tipong, Brother Amadeo, hindi na naka-align, no? Hindi na nakalinya yung values. Yung tipong may prinsipyo ka, may pananampalataya ka naman pinanghahawakan, pero hindi na doon naka-align. Yung mga nagiging decision natin, mga kaibigan, to guide ang ating pong mga aksyon. Kanaturalan sa atin ito bilang tao. Natural instinct, ika nga. May gusto ka, then go for it. Di po ba? Gawin ang lahat ng magagawang paraan para sa isang bagay na gusto nating makamit. Lalo na po kung pag-uusapan, personal development. Kaya po ni Sakeo, mga kaibigan. At sa mas malalim na pagtingin, alam natin ang sitwasyon. Marami siyang nagawang mali sa buhay niya. Marami siyang napahirapang tao. Di po ba? Sapat na sa yaman, kung iisipin, katalinuhan, di naman siguro siya maipoposisyon bilang chief tax collector. Pero sa mas malalim na pagtingin, yung nagawa niya na hindi mabuti ang lalong nagpahirap sa kanyang kalooban, kaya ninais niyang magbago sa tulong po ng Panginoon. Minsan, kahit nakakahiya, di ba? Kasi pandak nga,
Iisipin mo bang isang mayaman na aakyat sa puno? Di Opo. ba? Pero kaya mong lunukin ang pride mo pagka ganito. Sabi nga ni Brother Amadeo kanina, pagkalooban na ang sumisigaw. Pagpuso na po natin yung nangangailangan ng malaking tulong para sa pagbabago ng ating buhay. Tayo po, ikaw kaibigan, anong kaya mong gawin para matupad o ma-achieve ang sa tingin mo ay makapagpapasatisfy ng iyong buhay? Yung ma-achieve natin sa tingin mo, ang fulfillment talaga para sa iyo. Alam po natin, obviously naman po, na alam naman po ito ng marami na may physical na kapintasan si Sakeo dahil siya po ay maliit, siya po ay masabi po natin, gaya na sabi ng Biblia, pandak. Kung kaya bukod sa pagtakbo ay umakyat po siya sa puno. Talagang kitang-kita na pinagsikapan po niya talagang makita siya ng ating pong Panginoon. It signifies na ang dating empty space ay tinubuan po ng pananampalataya. Yun po yung napakagandang nangyari. Napakahalaga po na. Opo, talagang Tinubuan ng pananampalataya. mula sa zero, mula sa walang pananampalataya, nagkaroon po siya ng pananampalataya sa Panginoon. Opo, physically, totoong kapos siya sa height, pero ang pag-akyat sa puno upang magpakita sa Panginoon ay nagpapahayag kung gaano kalaki yung pananampalataya na tumubo sa kanyang kalooban. Di po ba? Physically, short yung height. Mhm. Pero pag-usapan pananampalataya, hindi Malaki short siya, yung, hindi naging short yung height niya. Opo. At mga kaibigan, yakapin natin. Gaya ng ginawa ni Sakeo, ang susi. Kasi may susi po yun po yung pananampalataya Amen. Ang ibig lamang pong sabihin, makapagbubukas ng kanyang pag-asa yung pananampalatayang tinaglay niya. At ito'y tataglayin din natin, magbubukas din ito sa atin ng isang napakagandang pintuan. Sa Inyanis po ito, na handa nating iwan ang ating dating pagkatao gaya ng ginawa ni Sakeo. Mula sa dating mapagmalaki at saking, mula sa dating version o dating pagkatao, hinangad niya ang bagong kalagayan. Mga kaibigan, dito po, nagpapasimula ang pagbabago. Sa isang hakbang, unti-unti lang, sa isang desisyon na maging sapat ang ating paninindigang iwanan ang lumang bagay na meron pong paninindigan at tapak. Lalo na ay ang alam mo na ang unang-unang may gusto nito ay ang Panginoong nagmamahal sa iyo. At magagawa lang natin ito kung lagi nating tatandaan at yayakapin ang isang katotohanan ipinapaalala ng programang ito na when God is all we have, surely we can achieve a full life. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church. Bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.